So, ito yung given. So, paano to sinasolve? So, basically, madali lang naman din. Kung gusto mo guys, kunin mo yung factored form na ito. Like, kunin mo yung GCMF nila. Or pwede rin na i-divide mo siya per terms. Pwede mo ito pag-iwalayin eh. Like, yung 12x raised to 4y cubed, divide mo siya sa 4x squared y. Then yung kabila din. Pero mas madali dito kung ipa-factor out na lang natin. So, ibig sabihin, ang gagawin lang is yung numerator natin, di ba meron tayong sa number na 12 tsaka 8. So, ano ba yung magiging greatest common factor nila? Kung meron kang 12 tsaka 8. Sagot. Dapat sasagot. Wala. 4, that's correct. So, lalagay natin dito yung 4 sa number. Then, pagdating naman guys sa x, kung meron kang x raised to 4 tsaka x cube, anong ilalagay natin kapag GCF yung hinahanap? Yung x raised to 4 or yung x cube? So, that is yung x cube. Kasi siya yung pinakamababang exponent. Kapag GCF, ganun yung ginagawa. Then, sa y natin, kung pareha sila may y, anong ilalagay natin? Yung y squared. That's correct. Ngayon, etong term, ang gagawin naman is i-divide natin sila dito. So, kung meron kang 12x raised to 4y cube, i-divide mo siya sa 4x cube y squared. Anong ilalagay natin dito na part? That is 3x or what? Pag dinivide mo to dito, that is 3xy. Kasi yung 12 divide mo sa 4, magiging 3. Tama? Then yung x raised to 4, pag binawasan mo siya ng 3 na exponent, magiging isang x pa yun. Yung may iwan. Then yung sa y cube mo, tapos may 2 dito. So mababawasan lang siya ng 2. So may matitira pang y. Then meron tayo dun subtraction. So copy lang natin. So ngayon sa part na ito, pag dinivide mo naman tong 8x cube y squared dito na part, anong kakalabasan? So magkakaroon tayo na so diba yung 8 divide 4 is magiging 2? So remember guys, kapag meron kang x cube tsaka x cube dito, magiging 1 lang yung pag dinivide eh. Then yung y squared, divide y squared, magiging 1 lang. So pag tinimes mo yung lahat sa 2, magiging 2 pa rin siya. So ito yung magiging natin. Then pagdating naman sa denominator, ganun din. Copy lang natin to. So magkakaroon tayo ng 4x squared y. So dahil naka-factored form na to, ito pwede natin to i-simplify. So pag dinivide natin tong 4x cubed y squared sa 4x squared y, anong matitira dito? So matitira doon is xy. That's correct. Kasi makakancel lang naman yung 4. Then yung 3 minus na magiging x na lang. Tapos yung y squared, divide mo sa y, magiging y. Then ikakopy natin tong nandito na part na 3xy minus 2. Ngayon, pwede natin to expand. So pag in-expand naman natin to, i-distribute lang natin. Anong kakalabasan? Kung meron kang xy times 3xy, anong magiging sagot doon? So, magkakaroon ka ng 3x squared y squared. That's correct. So, magiging 3x squared y squared. Then, yung xy times negative 2, magiging negative 2xy. So, ito yung magiging sagot. So, kung naintindihan yun, mabuti. So, that is 3x squared y squared minus 2xy, which is letter B. So, ganun siya ginagawa. Ito guys is sa factoring din to pasok eh. Like sa rational expression, simplify. Pero if ever na naghahanap kayo ng materials like for reviewers,
Pwede niyo mahanap dito guys sa YT. Ito pala yung YT natin. Wait lang, nagla-loading. Ito may mga beats dito. If ever naghahanap ka ng mga search mo lang kung anong trip mo. Di ba? Wala. Hindi, meron yan. Ayan. Madami dito guys actually. So if ever na ngayon mo lang to nakita, pwede ka mag-review dito. May mga beats dyan. Ayan. Then, kung gusto mo matuto ng mas madali, pwede mo aralin yung mga fundamentals. Marami ditong beats kung grade level. Then, I think madali lang naman kabisaduhin. Yan. Kasi naka-direct to the point yan eh. Anyways, explore nyo na lang if ever. Pag may time kaya. Next tayo. Ulan. Yeah, may quadratic factoring formula. Meron. So, pakita lang natin. Actually, pwede mo siya i-search. So, kunyari, ito guys. Factoring. Edi search mo. Yan. Lalabas yan guys. May mga kung ano man gusto mong hanapin.